Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, ako po si Julieta Torres. Hindi ito ang aking tunay na pangalan at gayon din, ang mga pangalang mababanggit ko sa kwentong ito ay pawang mga alias lamang. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Subalit ang kwentong ibabahagi ko ay totoong nangyari at personal kong karanasan 2 taon na ang lumipas. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Follow o subscribe ka na rin kay Mystery para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Ako ay isang guro sa isang pamantasan dito sa aming isla ng Catanduanes. Katulad ng karaniwan kong Biyernes, abala ako sa paghahanda ng leksyon para sa susunod kong klase. Hapon na noon, mga bandang 3:00 nang biglang tumunog ang notification sound ng aking cellphone. Isang messenger alert. Pagtingin ko sa screen, isang pamilyar na pangalan ang agad kong nakita. Rose Soltes. Napangiti ako. Uy, nakaalala ang babaita. Si Rose ay naging estudyante ko noong siya ay nasa ilalim pa ng kursong Bachelor of Science in Public Administration at taong 2010 siya nagtapos. Bukod sa pagiging magaling na mag-aaral, ay naging student assistant din ito na na-assign sa department namin kaya't mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Madalas kaming magkwentuhan noon sa opisina tuwing wala kaming klase. Isang bagay na talagang na-miss ko sa mga nakaraang taon. Bago ko pa man nabuksan ang mensahe ni Rose, tumunog ang aking alarm clock. 3:00 na. Oras na para pumasok sa susunod kong klase. Kaya't ipinasok ko muna sa bag ang cellphone ko at nagtungo na sa classroom kung saan ako magtuturo. Kinagabihan, sinundo ako ng aking asawa matapos ang klase. Dahil pareho kaming pagod, dumaan na lamang kami sa karinderya upang bumili ng hapunan. Pagdating sa bahay, nagpahinga kami saglit bago kumain. Pagkatapos maghapunan, habang nagpapahinga at nagbabasa ako ng libro, ay doon ko muling naalala na may mensahe pala si Rose. Kaya agad kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang message ni Rose na ang sabi, "Ma'am Julie, kamusta na po kayo?" Nag-reply ako at nagbiro pa, "Uy, babaita, video call na lang tayo." Nagulat ako nang agad ding tumunog ang cellphone. Tumawag si Rose. Saglit akong nag-ipon ng lakas ng boses at sinagot ito. Hello, Rose. Kamusta ka na? Ako eto, ayos lang naman. Ang tagal mong walang paramdam ah. Naku ma'am, pasensya na po. Sobrang naging abala lang talaga sa trabaho. Pero eto, andito ako ngayon sa isla. Talaga? Nandito ka ngayon? Opo ma'am, kakauwi ko lang nitong isang araw. At sakto, piyesta po sa amin sa Lunes. Iniimbitahan ko po kayo. Naku Rose, hindi ako pwede niyan sa Lunes. May trabaho ako. Ay, sayang naman. Pero kung sa Sunday, sa Bisperas, ayos lang po ba sa inyo pupunta? Sama mo na din po ang pamilya mo. Nag-isip ako saglit kung may lakad ako sa araw ng linggo. Pero parang wala naman. Kaya tinanong ko ang aking asawa at anak kung gusto nila sumama sa bahay ni na Rose sa linggo. Agum, Mika, gusto niyo ba sumama sa linggo sa bisperas ng fiesta? Ma, sorry. Hindi, may lakad ako sa Sunday. Ako Agum, ayos lang, samahan kita. Okay, Mika. Salamat, Agum. Nang makuha ko ang sagot galing sa asawa at anak ko, ay binalikan ko si Rose.
Sige Rose, punta kami dyan ni Tito Valmo sa inyo sa linggo. Talaga mama, saan ko kayo sa linggo? Okay Rose, Sunday it is. Linggo, alas 9 ng umaga. Pumiyahe na kami ng aking asawa sakay ng aming motorsiklo. Mga 2 oras din ang biyahe mula sa aming tahanan patungo sa bayan ni na Rose. Pagdating namin sa lugar, sinalubong kami ng makukulay na banderitas, tarpaulin na may nakasulat na Happy Fiesta at musika na nagmumula sa iba't ibang bahay. Tumigil kami sa isang sari-sari store upang magtanong kung saan ang bahay ng mga Soltes. Manang, magtatanong lang po. Alam niyo po ba kung nasaan ang bahay ni na Rose Soltes? Ah, yung anak ni Teban. Ay, oo. Diyan sa ikalawang kanto, lumiko kayo sa kanan. Ikatlong bahay mula sa kanto, yun na yun. Pero halika, kumain muna kayo dito. Ay salamat po talaga Manang, pero tutuloy na po muna kami. Nakakatuwang masaksihan ang ganitong kaugalian sa isla. Isang likas na pagpapakita ng pagiging bukas palad at malasakit ng mga tao. Sa mga ganitong okasyon, kahit hindi kanila kilala, itinuturing kanilang kapamilya at bukas pinto kang iimbitahan sa kanilang tahanan. Pagdating namin sa bahay, sakto namang nasa labas na si Rose. Agad kaming sinalubong, pinatuloy at pinaupo at saka inalok kami na kumain na ng kanilang mga handa. Nakalapag sa mesa ang mga pagkain. May pansit for long life, masarap na kalderetang baka at inihaw na liempo na amoy pa lang ay nakakagutom na. Meron din adobong manok, lumpiang Shanghai at puto sa mesa. Hindi rin mawawala ang panghimagas na santan. Ito ang tawag sa coco jam with pili nuts na pwede ring ginagawang spread sa tinapay. Tunay ngang ramdam mo, hindi lang ang kabusugan, kundi ang mainit na pagtanggap ng pamilyang Pilipino. Pagkatapos naming kumain ay nagkwentuhan kami ni Rose. Ang daming naipong kwento. Mula sa mga kaganapan sa trabaho, sa kanyang personal na buhay, hanggang sa kanyang mga plano sa hinaharap. Samantalang ang aking asawa naman ay nakikipagkwentuhan sa ama ni Rose at mga kaibigan nito sa likod ng bahay. Alas 5 na ng hapon, nagpaalam na kami. Pinagbalot pa kami ng ulam bago umalis sa bahay ni na Rose. Alas 6:30 na ng gabi, habang kami ay nasa biyahe pa uwi, napansin ko ang isang punong malaki sa gilid ng kalsada. Hindi ko matukoy kung anong uri, pero ito'y may malaking katawan, makakapal na dahon, at may mga baging na nakabitin sa mga sanga nito. Hindi ito pangkaraniwang puno na madalas makita. Sa sumunod na mga minuto, nagdaanan namin ulit ang parehong puno at paulit-ulit pa. Agum, parang may kakaiba. Madaanan na natin ito Oo nga, napansin ko rin. Parang paikot-ikot lang tayo. Maya-maya, unti-unting bumalot ang makapal na hamog sa paligid. Ang kalsada'y dati pamilyar at malinaw, ay naging malabo at mapanlin lang. At sa bawat pag-usad namin, sa di kalayuan, ay ang parehong puno na naman ang paulit-ulit naming nadadaanan. At sa tuwing dadaan kami roon, tila ba may mga matang nakamasid sa amin mula sa likod ng puno. Kasabay nito, ang hilakbot na dulot ng may parang kakakilabot na tawa kang maririnig, tila hindi likha ng tao. Agum, may mali. May kakaiba rito. Nagdesisyon ang asawa kong huminto sa gilid ng kalsada. Tiningnan ko ang relo ko. Alas 6:30 pa rin. Parang hindi gumagalaw ang oras. Kinuha ko ang aking cellphone. Walang signal. Wala ring gumaganang map application. Hindi man ako mapaniwalain sa mga kababalagan, pero sa mga puntong iyon, mukha nga talagang napaglalaroan kami ng engkanto. Bigla kong naalala ang turo ng mga matatanda na kapag naliligaw ka sa gubat o sa lugar ng engkanto,
baligtarin mo ang damit mo. Agum, subukan nating baliktarin ang suot natin. Nang maisagawa namin iyon, saka naman biglang may lumitaw na liwanag mula sa likuran namin. Isang pick-up truck. Hindi ko alam kung saan ito galing, pero sumunod kami rito. Habang sumusunod kami, napansin naming unti-unti nang lumiliwanag ang daan at nawala na rin ang hamog. May mga bahay na rin kaming nadadaanan. Nang tingnan ko muli ang aking relo, 9:30 na ng gabi. 3 oras na pala kaming naliligaw at paikot-ikot lamang. Pagdating namin sa bahay, hindi agad kami nakatulog. Ang karanasan naming iyon ay isang bagay na hindi ko kailanman inakalang aming mararanasan. Tila kami pinaglaruan ng nilalang na matagal nang ikinukwento ng matatanda, yaong mga espiritong naninirahan sa kakahuyan at pumipili ng mga taong ililigaw para sa kanilang katuwaan. Hindi ito basta kalituhan sa daan. Ito ay isang panlilinlang na mga nilalang na hindi kabilang sa ating mundo, kundi sa mundong lihim, kung saan ang oras ay nawawala. Ang mga matang hindi nakikita ay laging nakamasid. Hanggang ngayon, sa tuwing naalala ko ang pangyayaring iyon, hindi pa rin nawawala ang kilabot na dulot nito. Dahil isang bagay ang malinaw sa akin, na paglaruan kami. At kung hindi kami nakaalpas, baka hindi na rin kami nakabalik pa at tuluyan ng naligaw. Ikaw, may karanasan ka na rin bang napaglaruan ng engkanto? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, gusto ka pala nilang isama sa mundo nila. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.